6 digit a month? What? Ang sarap pakinggan, no? Pero ang hindi nila alam, ganito ang buhay namin sa abroad. At mabuti na lang talaga, tinuruan kami ng mga magulang namin nung bata pa kami sa mga gawaing bahay. At dahil dyan, doon na nga napunta ang aming trabaho dito sa ibang bansa, ang maging kasambahay na sumasahod ng 6 digit a month. Pero mamaya na natin pag-usapan kung magkano ba yung 6 digit na yan. Ang dapat pag-usapan natin ngayon, yung mga dapat nating i-consider kapag mag-a-abroad tayo. Number 1, dapat hindi mahina ang loob mo. Dapat, tibayan mo ang loob mo pag nasa abroad ka. Kasi pag mahina ka dito, ikaw ang talo. Number 2, you take care of your own. So sa madaling salita, ikaw ang mag-aalaga sa sarili mo. Ikaw din ang magluluto para sa sarili mo. Ikaw din ang gagastos sa lahat ng mga pangangailangan mo at wala ng iba, kundi sarili mo lang. Ikaw lang mag-isa. Well, kwentuhan muna tayo mga kaibigan. Well, sa first year ko ng experience ko dito sa abroad, mahirap talaga. Talagang mahirap. Yung tipong kakausapin mo sarili mo at tatanungin, nasaan si mama? Yung tipo bang paggising mo may pagkain na sa lamesa? Yung magluluto ng baon mo kasi may pasok ka? Yung magsasabi sa'yo na uminom ka na ng gamot kasi ang sama na ng pakiramdam mo? Yung may sisigaw sa'yo, maghugas ka na ng pinggan, ang kalat-kalat ng bahay, magsiligpit kayo? Yung magre-remind sa'yo kung kumain ka na ba? Hay nako, mamimiss nyo ang boses ng mama at papa ninyo pag nasa abroad kayo. Bahala kayo dyan. At kung ginabi ka ng uwi, yung magsasabi sa'yo na, saan ka galing? Sino kasama mo? Bla 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 bla. Yun yung nanay mo na walang sawang magre-remind sa'yo palagi. Anyway, ilan lang to sa mga experience na nadanas namin. Pero ang pros naman nito sa ibang tao at sa amin ay makakapag-ipon tayo. Magiging independent kang tao at babaguhin nito ang perspective mo sa buhay. At higit sa lahat, maa-appreciate mo ang mga magulang mo at yung mga anak mo. Kaya habang buhay pa yung mga magulang mo, mahalin mo sila. Alam mo, ang swerte natin sa buhay kasi buhay pa yung mga magulang natin. Kaya hanggat maaari, bumawi tayo sa lahat ng sacrifices na binigay nila para sa atin. Kaya ito yung lagi kong sinasabi sa mga aspiring na gustong mag-abroad. Wala namang masamang mag-abroad. Sana ang maging tingin natin sa abroad is just a temporary. Hindi pang habang buhay. Mag-isip tayo ng isang negosyo na kaya tayong isustain at yung family natin. At ito marami nang nakapagpatunay niyan. Sana maging isa tayo doon balang araw. Maraming salamat dahil hanggang ngayon ay nanonood pa rin kayo at sumasabaybay pa rin kayo dito sa ating vlog. Ngayon natin nasabihin kung magkano ba yung sahod namin. And yes, it's a 6 digit po na salary for a month. At nagkakahalaga siya ng 100,000 plus a month. Ayan ang sinasahod namin. Well, yung nakita ninyo kanina na ginagawa ko is part lang siya ng ginagawa ko. Bakit nag-come up sa ganun kalaki yung sinasahod namin? I-share ko lang sa inyo na nabigyan po tayo ng opportunity na makapag-drive ng isang yate. No? At talagang tuwang-tuwa ako dahil alam naman nating lahat na kapag driver ka ng isang yate o kapag nagmamaneho ka ng isang yate, talagang malaki rin yung sahod. 'Di ba? And ang sa akin naman, sa case ko is nag-drive na ako ng yate. Tapos gumagawa pa ako sa gawaing bahay. So ganun kalupit tayo diyan. So ano bang mga ginagawa natin? Nag-drive tayo ng yate, nag-aangkorahe, nag-drive, nagpa-parking. Ayan ang pinakamahirap no? So niyan, talagang napaka-delikado. Pero awa ng Diyos, thanks to you Lord, no? Talagang kahit paano natutunan naman natin. And then at the same time, ako po ay gumagawa ng gawaing bahay. So ano ba yung mga gawaing bahay na yon? 'Di ba? So housekeeping, ayan. Service, minsan sa kanila kapag talagang may time din naman.
Kasi ako na nagluluto din eh, di ba? So imaginein mo, luto, tapos service, maghuhugas ka pa. Kumbaga, one-man team ako eh, di ba? So, imagine mo kung gaano kahirap yon. Tapos mag-housekeeping ka pa, maglalaba ka pa, mamamalansya ka pa. So, kaya nag-come up doon sa 6 digit na yon dahil yun yung trabaho ko sa kanila. Kung mag-hire pa sila ng ibang tao, mas malaki magagastos nila. Kung isa lang ang i-hire nila, kung all around ka pa, di ba? So, mas makakatipid kapag ganun. Itong video na to ay hindi ko po kayo ine-encourage sa mag-abroad. Sinasabi ko lang po dito yung pros and cons kapag mag-a-abroad po tayo. At huwag niyo kalimutan na i-like and follow our page para lagi kayong updated sa mga videos naming ilalabas. Muli, ako po pala si Carl from KNC Vlogs. Maraming salamat at hanggang sa muli. Ayun na nga no, available na ang ating ready-made Pinoy frozen products. Hindi nyo na kailangang magluto. Kami nang bahala sa inyo dahil itong produkto na to ay tutulungan kayo para mapadali ang buhay ninyo. So ano ba yung mga gagawin dito? No? Itong product na to ay iinit mo lang sa microwave and then iinit mo lang sa pan. So ganun lang siya kasimple and ready to eat na. So ano ba yung mga flavor natin? Meron tayong spicy laing, beef tapa, and pork tocino. And soon, ilalabas natin yung kare-kare natin sa market. So, ano pang hinihintay nyo? Umorder na kayo sa market or online natin. So, maraming salamat. Thank you and God bless.